Patoki Talk. At syempre ngayon, para sa Patoki Talk, ang mga kasama natin ay award-winning talakayan at usapang kalusugan at pagpapahayag na talagang nakakamangha. At para sa Patok na usapan ngayong umaga, mga kasama natin ang 2024 Second Southeast Asian Premier Business and Achiever Awardees, ang Premier Business Trusted Healthcare Product Supplier and owner of KyleMed Philippines, Dr. Patrick Saburit, at ang Premier Achiever Outstanding Freelance Journalist Awardee na si Sir Rogelio Medina. Dalawa ang ating back-to-back ang ating mga bisita. Napingi. Unang-una si Sir Rogelio. So narinig ba tayo sa floor? Yes. Narinig tayo ngayon. Okay, so umpisa natin kay sabi niya, si Dr. Saburit ay Doctor of Business Administration. Tama? Tama po. Yun. So, pakilala muna tayo, Dr. Saburit. Hindi lang po. Hello, magandang umaga po mga kababayan natin. My name is Patrick Saburit. I'm Doctor of Philosophy in Business Administration. I'm not a Doctor of Medicine. So, yung mga produkto po namin, I'm importer and exporter and distributor of many medical equipment and hospital supplies, and also our nutraceutical products. Yung Synergy namin is a sodium ascorbate. It's a natural, made from guava and guayabano. Okay. Yes. Pag-usapan natin yan later. Pakilala naman natin ang ating pong freelance journalist. Ayan, mahilig siya sa lunch na free. Freelance journalist na si... Ha? Iba yun. Iba ba yun? Mali na naman ako. Sir Rogelio Medina, magpakilala, boss. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Rogelio Constantino Medina. Ayun po yung complete byline ko sa dyaryo. Nagsusulat po ako sa Asian Journal sa LA, New York, and New Jersey, Northern California, San Diego, and Las Vegas. Every week po yan sa Estados Unidos. At columnista rin ako sa Police Files Tonight, sa showbiz section. Police Files Tonight, dyaryo, di ba? Dyaryo. And dati po ako nagsusulat sa abroad, wala na siya, isang economic review sa Hong Kong. Meron pa ito, dati akong columnista sa Japan Times Weekly. Galing ni Sir. At sa Gulf News, sa Dubai. Gulf News before. Yun yung tumaan Gulf News. Pagka after 5, tumaan na yan. Gulf News. Hindi, iba yun. Gulf News pala. Siyempre, unahin natin si Sir Saburit, si Dr. Saburit. From being doctor in philosophy, paano po kayo nagsimula paano nyo sinimula ng KyleMed? At tama ba yung pronunciation? KyleMed, no? At anong vision o goal nung sinimulan mo ito? Yeah, I'm a 18 years medical representative. So, I'm 41 now. So, nag-start ako. Actually, bago ako pumasok sa pharmaceutical industry and medical industry, nagtrabaho, after I graduated business administration in Trace College. So, nag-working student na ako. Nag-work ako sa BPI, savings noon. And then, isa ako sa mga utusan ng mga boss ko doon. Isa taga-bili ng mga pag ilalabas ka, pasabay naman ng ganito, pasabay na ganyan. So, ikaw pala nagpauso ng pasabay. Oo, pasabay, no? Ikaw may So, yun po. And then, nag-work din ako sa hotel. Hotelier din po ako in different 5-star hotel in the Philippines. Yung Shangri-La, yan, mga malalaking hotel po dito sa Pilipinas. Kasi aspiring din ako mag-abroad. Gusto ako mag-work abroad, pero hindi ako pinagpalad abroad. So, nakilala ko yung wife ko kasi wife ko is a nurse. She is a nurse and na-influence ako to work in the pharmaceutical industry. Okay. So, nag-train ako as a pharma rep in different, one of the one company. Unang-una kong pinasukan na company. Ang product ko yung mga food supplements din. So, the company is Mayors Pharmaceutical. So, yun. And then, naging rin ako, Salesman of the Year kasi nga, yung connection, every year may award ako from our company. So, and then, syempre, naghangad tayo ng malaking sweldo. They look for another company na best opportunity na mas malaking pasahod. Naghangad ka ng malaking sweldo, tinanggal ka niya. Hindi naman po, hindi naman. I decided to resign, to leave the company. Okay. And, syempre, better opportunity doon tayo lagi.
And then yun, nagtrabaho na iba-ibang company na. So 18 years. And then naging manager din naman, nag-handle din ako ng mga tao din. And then nung pandemic time, March, paikling ko na kasi masyadong mahaba Sige. Paikling ko na. Nung March, nung COVID-19, birthday ko, bago mag-COVID-19, papasok pa lang si COVID, March 13, that's my birthday. 2019, nag-resign ako sa company. Sabi ko, Dahil natatakot. walang cake. Hindi. Ha? Walang kandila. Walang cake walang kandila. And then, Nantahan. natakot din ako kasi mamaya magka-COVID ako. Oo. So, Oo nga. hindi ko alam, magiging negosyo ko rin pala, pang-COVID din. Mhm. Yun, yung mga PPE, mga ganyan. So, yun nung COVID time, nag-iikot-ikot pa rin ako sa mga hospital. So, 3 beses ako nagka-COVID. Hindi pwede ba yan? Yeah. Hindi ka nasali dun sa investigasyon ng farmer. Buti hindi ako nga eh. Swerte. I'm lucky. And then, yung mga government ang tinarget ko lahat nun. So, pautang sa government, yan, alam mo na. Kahit matagal magbayad, pero may inaasahan tayo. Okay. So, yun na, paikot-ikot na hanggang nag-import na kami kasi una bumibili lang kami sa Bangbang, no? Bangbang. Wow. Doon ang bilihan ng mga medical na Correct. mga supplies sa Bangbang, no, sa Manila. So, yun, tinitrade lang na, bumibili ako, trade, tapos pinapasa ko lang ng maliit na halaga lang. Siyempre, baka ma-COVID tayo lalo. Hindi tayo tumagal. Pang-apat na at di na tayo tumagal sa mundo. So, siyempre, maikli lang. At least may kita. Yun na, nag-import na kami from China. Uma-attend ako ng mga international conferences. Pupunta ako abroad sa Thailand, sa China to attend the conference para makakuha ako ng mga supplier. Kasi yun yung napag-aralan ko dun sa mga dati kong company. Ayun na po, and sa awa tulong ng Panginoon, si Kyle Med. Yung Kyle Med, pangalan ng dalawa kong anak. Yes, doon na buo. So, Mariam Kyle and Mariam Khalid. Yung second name ni Kyle, and then the second name of Khalid. Galing. Kaya Kyle Med Philippines. Dati registered kami sa DTI. So, Kyle Med Medical Equipment and Supplies Trading, ay nung trade name namin. So, nung nagkaroon ng SEC, na pwede pala maging korporasyon ang isang single proprietorship. So, in-register ko siya with SEC. Ayaw tanggapin ni SEC yung mahabang pangalan. Sabi niya, sir, sobrang haba ng pangalan mo. Pwede bang iklian natin? So, nag-create kami Kyle Med Philippines na. OPC. Mata naging Kyle Med, no? Connect din, no? Connect din. Kyle Med Philippines na. Iklian niyo pa rin yung Kyle Med. Sabi, K na lang. So, yun na. Minsan, napagkakamalan si Kyle Med Philippines na international company, foreign company. Ganda ng pangalan. Sabi ko, hindi, 100% Filipino-owned. Pero hindi ko sinasabi una ako yung owner. Siyempre, low profile dapat tayo. Alam mo na, yung fit natin lagi pa rin nasa lapag. Hindi pa rin pwede iangat. Can you discuss with us, Doc, yung mga, yung concoction, ano bang paghalo-halo? Unahin natin yung isa, yung mas malaki. Ayan pala. Si Synergy. Pwede ba natin Yeah. siya makita? Pakihawakan mo na Kaya lang. po. Yan. Ayan. Ito, yan. Sige po. Si Synergy po is a vitamin like no other. Oo. Why? Kasi po Synergy made from guava and guyabano combination and the sewage vegetable. The capsule is not synthetic. Like the other vitamins right now sa market, synthetic. Ito is natural, all natural. Natural. And then Pero hindi mo siya tinatawag na herbal. Hindi. Hindi rin. Natural. Kasi iba po yung herbal Oo. sa natural. Ano yung pinagkaiba niya? Ayan, common, ano So, the Spelling. spelling sa word. Yung spelling sa word magkaiba. So, herbal kasi it pertaining talaga na yung ginamit talaga nila is herbal. Okay. Mga herbalist ang gumagawa na yung mga dahon-dahon. Aha. Ito Ito kasi is sa'yo? pinowderize talaga yung Guava, yung guyabano. guava yung guyabano. okay. Yung Other bull. vegetable Yung extract, no? No extract. Wala. Okay. Yung pinaka ano talaga na yung guava yung guyabano. O sige. Pinowderize and Anong then nagagawa sa atin nito? Ang pangalan niya? Synergy. Synergy to boost the mechanism of action of Synergy is to boost immune system. Immunity booster tinatawag namin, and also if you are feel acidic kasi mahilig tayo uminom ng soft drinks. Ayan. Mahilig tayo uminom ng soft drinks, mahilig tayo uminom ng coffee. Oo. Nakakatulong po si Synergy para maibsan yung paghahapdi ng sikmura. Oo. Kaya po si Synergy, pwede po siyang inumin kahit walang laman ang tiyan. Oo. And an empty stomach. Kaya po ang pag-take po ni Synergy before breakfast and before bedtime. Galing yan, ano? Huwag na kayo bumili ng ulam, kanin. Ha?
Kahit di na kumain. Hindi. Pwede, better absorption. Better absorption. Oo. Better absorption. Kasi mas maa-absorb ng katawan natin kung empty stomach tayo. Pag iinom tayo ng Synergy. Kasi it's natural. Oo. So, ibig sabihin, yung mga mahilig uminom ng soft drinks, kumbaga, maiiwasan siya rin. No? Kaya yung hindi mapigilan talaga na iinom pa rin sila ng soft drinks kahit wala pa silang kain. Pag ginamit nila to, hindi na... Pag nag-take sila niyan. Pag take sila na to, hindi Ayan. na. Sige. Yung pangalawa. Ito, next. Ayun. Actually, ito 30, same lang din siya. Oo. That's the Pinagkaiba niya? 30 capsule. And then the 60 Ah. capsule. The small one, the 30 capsule is 299 pesos. Okay. The big one, the 60 capsules is 499 pesos. So it's the same Ingredient, component, and then ito po si Synergy, nire-register na po namin siya sa MIMS. Yung MIMS po is lathala medication. ng mga doctors. Yung pala yun. Yung Yung memes. memes yung Lathala. nagre-reels. Kung doon nila tinitignan, doon nila tinitignan Iba spelling. if yung gamot yung binebenta mo is legit. Oo. Yes. So CPR, registered from FDA, also halal certificate, pwede rin natin sa At mga least it kapatid. has FDA, okay. Yeah, tayo opo. doon. Tapos, Si Kyle Med hindi nagbebenta na hindi registered with FDA kasi very good. ayoko nang magkaroon ng conflict Kaso. with the FDA. Kaso, mahirap na po. Sige. Saan pwedeng ma-acquire? Saan pwedeng mabili? So, you can like my page, Synergy Vitamin Like No Other. And then, nandun na rin yung website. Kasi yung aking website, nakakonect with FB, Facebook. So, i-click, pag nilike nyo yun, sign up, lalabas na agad yung website. You can order directly. Or you can visit our office dito sa GMA, sa Victoria Station 1. Beside GMA 7. Beside GMA 7, P floor. Katok lang kayo doon. May magbubukas sa inyo ng pinto. Pero ang question ko, Multo yun. may sasagot, ano yun? Question, Pero Gab. may age ba yung pag-inom Yan. nito? Yeah, 1-year-old to 13 years old, pwedeng uminom, pero pwede mong tanggalin yung capsule. Lagay lang sa, okay. ihalo lang dun sa iniinom or kinakain. Kakainin Kasi nila. para siyang guava, guyaba. And then, kapag baby ang iinom, sa milk nila, pwedeng ihalo. Tanggalin mo lang yung capsule kasi di pa nila kaya maglunok. Oo. Minsan 12 years old, di pa kaya maglunok. Sumigaw ng dar na yun. So, pag adult naman, 30 and above, 2 capsule daily. Okay. 2. Yeah. So, Lalo walang kung overdose naman yun. Wala nang overdose, vitamin C. Pero po, ang kagandahan ni Synergy, kasi natural, no overdosing, sa adult, lalo na if you're acidic, you can take 2 capsule. Morning, before breakfast, and before bedtime. How long will it take para, wala na yung pagka-acidity Actually, Okay, walang non-stop to, lifetime na to. Per support, to boost our immune system. Kasi tayo mga Pilipino, madali tayong ma-stress. Hindi lang bulsa natin na stress, pati katawan natin stress. So, kailangan po natin booster ng yung immune system natin, i-boost ng Synergy. Lalo na yung mga nagkikimo patient, cancer patient. Amiel Sarion, the one of the champion of pickleball. Kasi pickleball sa Pilipinas, nagiging sikat na. Pickleball from US. Nagiging sikat na sa Anong nangyari sa kanya? Si Coach Amiel is a cancer patient for colon. Well, taking the hindi ko naman sinasabi, I'm not claiming, pero nakatulong talaga kay Coach Amiel Sarion yung ating Synergy. Alright. Kasi siya is cancer patient. Siya mismo, Since when? simula nung nailabas, simula nung lumabas nakikimo pa lang siya. Okay. Kasi nakakatulong sa kanya for Sige. boosting. Okay. Doc, salamat ha. At Opo. dumako Medyo mahaba tayo. na. Okay naman tayo. So anyway, kasali ka ba? Kasali siya! Kasali siya, no? Si veteran journalist na si Sir Medina. Okay. Ayan. So ako naman magtatanong, ilang taon na po kayo sa industriya ng journalism at gaano kahirap ang transition mula noon hanggang ngayon? Okay, so actually, Kanina meron ka ng premise kung sino ka at ano ka. So paano yung hakbang noon? Siyempre, local journalist ka dati. So paano po yung transition? Actually, po ako, full-time government po. Sa gobyerno po ako nag-work. I started with Department of Trade and Industry sa corporate planning officer ako. And then sa SITO, yung Center for International Trade Exposition, and then lumipat ako sa Office of the President. And after that, lumipat ako sa Department of
Labor and Employment, Mhm. at pinakahuli yung sa Career Executive Service Board. Yun ang bibigyan ng exam para sa mga seso. Yun ang pinakahuli kong Sip-sip tayo And rito. actually, ang mission ko lang sa pagsusulat since 1984, is a mission for me. Kasi nasa gobyerno ako, kumikita ako full-time. So what I can do to serve my country? So ang ginagawa ko, since I love writing, nasa lahi namin talaga ang pagsusulat, ginawa ko siyang mission. So it started with the old woman that I interviewed sa Golden Acres. Interview ko siya, and then yung binayad sa akin ng Evening Post kay Kirima Poloton Tubero pa that time, binigay ko sa in-interview ko. So that's how I started as a journalist. Usually nagsisulat ako tungkol sa mga institution. Doon talaga ako nag-concentrate. So anyway, yung journey mo with international, paano po nag-start yon? At inaalaw ka ba nila to like contributor kayo sa Gulf News and all that? No? Yes, Okay lang freelance. sa kanila. Actually, by accident nangyari sa akin sa international. Naranasan ko kasi ma-reject yung kasi freelance na reject. I will not mention the publication. Nilalagay sa basura. So dinampot ko. What I did, ang lakas ng loob ko sinami sa international. Kung sino pa yung international, doon pumasa. And yes, I was surprised. It was a cover story sa Gulf News. Wow. Sa UAE. So since then, nag-open na yung doors. Emirates In-Flight Magazine, nagsusulat ako that time then sa Emirates Airlines. And then, hanggang sa nabase ako sa Japan, sa Japan Times. So, and then sa yung Far East Economic Review, makapasok sa that time sa Hong Kong, Far East Economic Review. Hirap. And then sa, yun na nga, yung Asian Journal sa US, pati yung Balikbayan Magazine. Actually, sister company ng Asian Journal. Sino mga publishers nito when well, yung sa US, di ba? In particular. Mga Pilipino rin. Phil-Americans. Phil-Americans. Kasi ako naranasan ko rin yun eh. Dati nung I was covering, siyempre, you're covering police beat nung una, di ba? Tapos yung mga script ko nare-reject din. Hindi katulad nung kay Sir Medina, yung sa akin naman ginagawa mo ng airplane. Pinapalipad. Di talaga, tapos alam mo, tatawagin ka, sit beside me, kwento mo sa akin. Alam mo, ganun lang siya, hindi niya hindi inintindi yung nababasahin. ano mo, yung ang tawag sa amin ng kopya sa atin sa print media. Pero yung sa akin, pinalipad na gano'n, tapos pinaupo ako doon, kwento mo yung kwento. Oo, basta siya, parang siya, siguro siyang nagsulat. Tapos, di lumabas, page 1, kinabukasan, tapos nagpasalamat ka. Tapos tiningnan lang akong gano'n. Let's go, move on. Parang wala lang. Wala lang. Hindi, Sir Rogelio, bilang isang freelance journalist in today's time, gaano kahirap labanan ang fake news? Yan. Kasi lalagi siya sabi sa amin sa abroad din kahit di rin. Kailangan you have to double check. Di ba yung mga facts sasabihin natin kasi talaga kailangan reliable yung information bago natin i-publish talaga. Double check talaga. Kailangan hindi ka malusutan ng sabi nila, Pilipino daw si Michael Jackson. Hindi, talagang kailangan klaro, no? Yung pero meron bang mga parang extra effort sa ginagawa yung mga journalists para kunyari na-publish na yung ganong fake news? Paano yung counter ng mga journalist? Bago pala ma-publish, make sure na kahit na may mali doon sa mga grammar. Ako kasi pag nakita ko may kahit na grammatical errors, nire-resent ko talaga. So double check talaga. At saka number one is to pray. Okay, for guidance. Yan. So ano yung mapapayo mo naman sa mga journalists? You've been a journalist for how long? Since 1984. Since 84. By accident 40 plus, na nun. 40 plus na yun. 40 plus years. 43? Yes. As a mission, actually, hindi talaga itong I also a professor, associate professor. I have my DBA, Doctor of Business Administration. Pero si Sir Medina parang, kumbaga, siya
iba't ibang larangan. Right now, nagsulat ka rin for showbiz, tama Yes, ba? sa showbiz na po. Iba-iba. Hindi Yes. yung iba yung kagaya ng ibang mga writers na Kasi nakafocus may- lang yes, sa may- specific. Because my father was an actor, kaya siguro nasa, Nice. nasa linya namin ako. So, yun. So, tatay mo ba si Pen Sino? Medina? Hindi! Ha? Hindi. Si Pen, kumbaga, Kapelan G. Kaapelido. Sino yung... Parang kasi edad kayo, tatay mo pala yun. Yung anak niya si Alex. Alex? Alex. Si Alex, pamangkin ko. Okay. Pero, ayan. Ang family mo, sir, ay dito, nakabase sa Pilipinas. So, you just Nasa abroad. send your, nasa abroad? Nasa US. US. I was the one, So, nandun ka, and then you went here. yes, I went back Oo. against my family's will kasi mahirap makapunta sa States pero ako Oo. bumalik. Dahil sabi ni Brother Andrew, the late Brother Andrew Gonzales, yun yung mentor ko sa Lasal. I'm a Lasal graduate. Yun daw ang tatawag na pag nasa abroad daw, yung nakakaroon ng brain drain. Brain drain. Kasi So, ano na mayayari. So, because of that, I went home against my family's will. Actually, nagkaroon pa ng discussion yun eh. So, but I went home alone. Ayan. So, meron pa tayong question for Mr. Medina. Sige, unahin natin ng si Sir Sir Medina mismo muna. How does it feel to be awarded pagkatapos na napakadaming paghihirap na inabot niyo, sir? Bilang freelance journalist. Actually, it was I'm very Fulfilling thankful ba? to Okay. La Visual Yeah. Corporation, very thankful to Ma'am Lalaine, to La Visual for the recognition. Kasi hindi ko naman naasahan talaga. Actually, it was sila yung unang-una talaga na naka-recognize. And since then, it opened doors. So, napapasalamat talaga ako sa Yan. La Visual kay Ma'am Lalaine and for the awards second Southeast Asian Premier Nire-recognize talaga nila no? Even people na hindi natin masyadong kilala, no? They recognize them, no? Because of their yung background nila siguro, nomination din siguro kung para mapili nila ng La Visual, no? Yung organizer nitong award-giving body. And Sir, Dr. Saburit, your message at gaano ka-importante sa iyo na mabigyan ka ng award after dun sa mga lahat ng struggles mo? Yeah, ito nga po na ano rin ako. I'm surprised dahil na-recognize si Kyle Med Philippines and also me as a awardee for this coming Southeast Asian Business Award in the Winford. Kaya malaking pasalamat kami kay La Visual Corporation na sa pinagdaan ng maraming proseso and what do you call this, yung ginawa nilang Pag-search about me, about my company. So ang laking karangalan din sa amin, sa company ko. Ang laking tulong din actually kasi hindi naman ako ganong kakilalang tao, pero kahit papaano, kahit napag-aralan ka nila, baka in-stock ka nila. nakikilala ako ngayon na who is Patrick and who is Kyle Med. Kaya thank you very much, La Visual Corporation. And also with the segment of D1, no? Sir Mark Logan and Ma'am. Karangalan po namin makilala namin kayo po. Thank you. Kami rin naman. Natutuwa kami. And lalo na pag dinala kami sa New York ni Mr. Medina. Okay. At syempre baka meron po kayong mga social media accounts. Mga gusto rin niyo pong pasalamatan. Sige, sir. Yeah, sa mga kababayan natin na gusto ma-experience si Synergy, you can like our Facebook page, Synergy Vitamin Like No Other. And also, if you want to know about Kyle Med Philippines, you can visit our page is Kyle Med Philippines in Facebook page and website kylemed.com. Alright. Thank you. Babatiin ko lang yung mga inaanak ko. Babawi ako sa inyo. Kay Dr. Patrice at kay Dr. Lian, mga inaanak ko ito, their mother died. Pati rin kay Ira. Si Ira, para sa tatlo sila. Hi, kamusta kayo? And to my family in the United States, kamusta rin kayo? Thank you pala sa pamangkin ko kay Ann Isip,
sa kasasawa niya, he will represent me because I have another award Yeah, in the very United good, States. very good. Oh, very Salamat, good. Congratulations. salamat sa Love Visual. Sir Medina. Yes. Maraming salamat Maraming po salamat for po guesting. kay, At Dr. Patrick ang and alam ko, the awarding Hindi will paabot. be December December 8 8, yata. December 8. December 8. So, kita-kits po tayo dyan. Sir Dr. Saburit and Mr. Medina, freelance journalist. Thank you so much Thank you po. so much po. Thank you Susunod po. na Thank po you. natin ang stop, itaas ang kamay at huwag magpahuli. Dahil pasikat na ng mga nagbibidahang Noipi, kaya tutok na dahil mga kalog, soldapan na to at magbabalik ang the one and only sandigan sa balitaan, talakayan at musikahan, ang The One Radio.